Di nyo ba naisip guys na parang sayang lang yung pera natin dahil sa insurance? Huwag nyo akong i-bash guys ha. Gusto ko lang talagang sabihin yung honest opinion ko about this. So kung tingin nyo mali yung sinabi ko, open naman ako for correction dito sa comment. So paano ko ba nasabi na nalulugi o sayang yung pera natin dito? Ang insurance kasi gumagana yan by paying a small amount on a regular basis. So nagbabayad ka monthly or annual or depende kung ano yung mode of payment mo. Tapos may matatanggap kang malaking amount, malaking pera or yung coverage mo makukuha mo kapag dumating yung claim condition sa kontrata. So halimbawa, life insurance. So ang claim condition yan kapag namatay si insured, may matatanggap na pera yung mga beneficiary. Sa health insurance, kapag nagkaroon ka ng malubang sakit, may matatanggap kang pera pampagamot. Pero isipin nyo what if hindi ka naman nagkasakit? Kasi pinilit mo maging healthy, nag-exercise ka naman araw-araw, kumakain ka naman ng healthy food, wala kang bisyo, at hindi ka nga talaga nagkasakit dahil doon. So ibig sabihin ba nun wala ka na makukuha? Kasi hindi ka nagkasakit wala kang claim na ginawa. Hindi ba dapat mas rewardan natin yung mga tao dahil sa pagiging healthy? Kasi isipin nyo yun, para mapakinabangan nyo yung health insurance, sabi natin naging healthy living ka. Alangan, di ba, maging unhealthy ka, gawin mo yung mga bagay para lang magkasakit ka, para lang mapakinabangan mo yung insurance. So, di ba, parang syempre ayaw naman natin gawin yun. Pangalawa, maybe magsabi sa akin dito, maganda, idikuhanin mo VUL o yung tinatawag nating variable unit link o yung insurance na may investment. Kasi sasabihin nila, di ba, pag kunwari nag-claim ka, nagkasakit or namatay, may makuha kang pera. Kung wala naman, di mo nagamit, merong investment daw yung policy. Pero kung babasahin mo yung mismong kontrata, yung pera na ibabayad mo doon, hinahati. May napupunta sa insurance, may napupunta rin sa investment. So, ibig sabihin, lahat ng pera na napupunta doon sa insurance, kita na ng kumpanya yun. Pinagmumukha lang nilang sulit dahil doon sa investment na part na papakitaan ka ng projection na 10% per annum daw. Na kesyo, pag 40 years old ka, ganito kalaki makukuha mo. Pag 50, pag 60, or 65 years old ka, mas malaki daw yung pera kasi nagko-compound at lumalaki daw yung investment over time. Pero isipin mo yung 10% per annum, sobrang laki nun. May risk yun na involved at depende yung growth ng investment sa performance ng underlying asset kung saan nilagay yung pera mo. Example, sa stock market, sa mga malalaking kumpanya sa Pilipinas. So kung isipin nyo, paano yung mga taong hindi naman risk taker o yung taong ayaw nilang i-risk yung hard-earned money nila sa mga gantong uri ng investment? Also, what if kapag kinailanganin nila yung pera, yung investment, pagbagsak yung asset na pinag-investan ng pera nila? Bigyan ko kayo example, halimbawa, stock market natin. Before pandemic, mataas. So what if doon nag-invest yung tao? Tapos nagkaroon ng pandemic, bumagsak. Dahil pandemic, doon nila kailangan yung pera. So ibig sabihin, lugi sila kasi binili nila ng mahal, binenta nila ng mura. In which dapat ang investment, binili mo ng mura, ibebenta mo ng mahal para kumita ka. So ayun, dahil dito, naisip ko, meron kayang insurance na, alam mo yun, kapag hindi mo nagamit, hindi ka naman nagkasakit, di ba, naging healthy ka, bibigyan ka ng pera, re-rewardan ka kasi naging healthy ka. Pangalawa, yung insurance na, alam mo yun, kahit magkaroon ng crisis, pandemic, financial crisis, ganyan, bubagsak ekonomiya, safe yung pera mo, hindi siya at risk, wala siyang chance na mawala. Good news, meron akong insurance na na-research na pasok doon sa mga sinabi ko. At eto yan, Set for Health Critical Illness Insurance ng FWD. Ang tawag dito, Zero Waste Health Cover, meaning walang tapon, walang sayang. So check natin yung benefits nito. Ito, yung sinasabi ko, 100% refund of paid premiums if you never made a major critical illness claim by the age 75. Meaning, lahat ng binayad mo dito, ibabalik sa'yo lahat dahil naging healthy ka. Reward yun. Kasi hindi ka nakapag-claim, naging healthy ka, di ka nagkasakit. So, ibig sabihin, para ka lang nag-ipon. At ang kagandahan dito, claim up to 3 times, meaning multiple ang claims. Na kahit magkasakit ka ng paulit, mapag-claim ka. Sabi natin, nag-claim ka unang beses, nakakuha ka ng pera. Meaning nun, meron ka pa ring insurance. So, kapag nagkasakit ka, sabi natin, 5 years later pala, nung nagkasakit ka, unang claim mo. Pangalawang claim, magkakaroon ka ulit ng additional na claims. Up to 3 times yan. Kahit pangatlong beses, nagkaroon ka ulit ng sakit, paulit-ulit kang makakapag-claim. Meron din tong 20% coverage sa minor critical illness. Kahit minor pa lang may makaklaim ka, hindi mo kailangang hintayin lumala para makapag-claim at maagapan yung sakit. At hindi mo pa to habang buhay babayaran. Pwede ka mamili, 5 years lang, 10 years lang, o 20 years lang yung payment period na pipiliin mo. At ito pa malupit, meron siyang waiver of premium. Meaning, kapag nagkaroon ka ng first claim mo, nagkasakit ka, di ba? Meron ka pa ring insurance. Hindi mo na kailangan bayaran yung insurance mo. Insurance company na yung magbabayad para sa'yo. Example, pinili mo 10 years to pay. So,
Sabihin natin, nagkaroon ka ng sakit, nag-claim ka, second year pa lang na nagbabayad ka, yung natitirang 8 years ng kontrata, hindi mo na kailangang bayaran. At ito pa, last na, 100% death benefit para sa loved ones mo. Meaning, hindi lang to health insurance, meron din siyang life insurance. Kasi di ba, what if namatay, di ba? Nagkasakit, hindi nakasurvive, may pera na makukuha yung beneficiary o yung taong may iwan. At kaya zero waste siya, kasi isipin mo paano pag namatay sa aksidente, hindi naman sa sakit yun, di ba? So dahil may life insurance siya, may makukuha at makukuha yung family. Kahit hindi sa sakit ang naging dahilan ng pagkapatay ng insured. Maybe ang iniisip mo ngayon, parang too good to be true naman nito. Hindi ba malulugi yung insurance company dahil dito? Chinek ko to at inaprubahan to ng gobyerno o ng insurance commission. Also, kikita ang insurance company dito by using yung premium na nakuha nila sa mga investment ventures nila. So meaning, yung insurance company yung magre-release, hindi ikaw. Ikaw, kung ano yung binayad mo doon, nakalagay sa kontrata yung magiging total. Magkaroon naman ng financial crisis, bumagsak man ang ekonomiya, magka-pandemic man, yun at yun pa rin yung makukuha mo. Dahil hindi siya nakadepende doon sa performance ng mga assets na yon. So kung interested ka magkaroon ng gantong insurance, punta kayo, click the link in my bio. Mapupunta kayo sa Facebook page ko. Pagka-scroll down nyo, makikita nyo yung website ko. Nakapin lang yan. Pagka-click nyo, mapupunta kayo sa website ko. And then, click nyo tong FWD Insurance. Sagutin nyo yung Google form ko. And then, tatawagan kita to assist you sa application mo dito.